Thanksgiving, hindi lang naman sa celebration ng Thanksgiving. Thanksgiving is always every day. Pero siyempre, yung holiday, pasasalamat sa Panginoon. Ako po ay napunta rito sa American Samoa nung siya po ay maliit pa. Review lang. Way back 2011. So, 2011. Naalala ko yun, ako turning 8 years old lang. Ngayon, ano na siya? Turning 22. Malapit na siya mag-birthday. So, 3 years, may isang pastor na nagsabi sa akin, after 3 years, you will be settled. Yun po nangyari. Hindi rin po ako bed of process na Kristiyano. Siyempre, meron din tayong mga na-struggle hanggang sa nakapasok tayo sa trabaho. Yun naman ang isa sa mga hinahangad din ng lahat ng Pilipino dito na umasenso. Siyempre, makatulong sa pamilya. Ano mang gagawin mo sa island? Kailangan namang tumunganga ka lang. So, kailangan mo magtrabaho. So, sa blessing na ibinigay ng Panginoon, nakapag-start ako makapagtrabaho sa Tradewinds for 1 year and a half. Tapos, on the side, bago ako makapag-Tradewinds, nakapag-kargador din ako sa kapamilya, on call ni Ate Malu. Kung kilala niyo si Ate Malu. Tapos yun, diretso na, after 2014, pumasok na yung public school na matagal ko nang pinapanalangin, and the rest is history. Oh, tapos na ako. Kusal na. History na eh. Pero, I thank God for my career as a public school teacher kasi, glory talaga sa Panginoon. Iba yung Kristiyano. Hindi lang Kristiyano. Christian talaga na sumasabak sa pagsubok. Pero nagtatagumpay through the grace of God. Amen. Yun yung pinaka-importante. So, kung mamarapatin nyo, pwede kong sabihin sa inyo yung aking educational background. 1990, siguro, mga bata, hindi pa pinapanganak. Graduate po ako ng elementary. Alam niyo, elementary, scholar tayo lahat. Public school. High school, nag-private school tayo. Graduate ako ng 1994. Then, na-scholar uli. Ito, tunay na scholar talaga. Walang binayaran. For my 4 years of my studies sa University of Rizal System, 1998. Then, nung pagkatapos doon, napunta tayo sa after 26 years, natapos natin ang masters dito na binigyan tayo ng salamat sa Diyos, glory to God, ng scholarship sa University of Hawaii. Napili tayo. Isa sa mga hindi ko makakalimutan na blessing sa pamilya namin ni Mrs. Actually, napasok ko ng 2014, napasok siya ng 2016 si Miss Evangeline Borja. Pero siya pa ang unang nakatapos ng masters ng 2022. Pero, nung nagkaroon ng calling ang principal, nag-email, tanda-tanda ko March 2022, sino yung gustong mag-apply. Pero may qualification yun, parang nakwento ko yata kay Shirley through chat. And to make the short story long, parang 16 months sa'yo, no? Sa akin 18 months. So blessing talaga kasi yung upgrade ng salary medyo tumaas eh. So, para sa pamilya pa rin, siyempre, kaya naman tayo narito. Nakita natin yung mga kabataan dito, gusto maging nurse o anuman, engineer, na tayo mga teacher, mga iba-ibang profession. Pero hindi dahil lang sa pera. Kaya tayo napunta sa island, kundi mag-ministry din. And ito, hindi ko rin ikakaila. Unang church namin, New Hope Center, nakita rin namin yung pagdi-divide din ng mga churches. Pero
ang pinaka-importante pa rin sa lahat, lahat nagpapatuloy. Nagpapatuloy sa Panginoon. Tapos kami nakapag-minister din for 2 years sa Victory Family Center. Isa rin yun sa mga hindi namin makalimutan na ministry. Kasi parang halos ganito din eh. At hindi pa rin namin mabitaw yung trabaho kasi siyempre bread and butter namin yung trabaho, hindi pwedeng ibitaw. And ang pinaka-importante sa lahat ng testimony ko or testimony ng lahat ay yung makakilala ka sa Panginoon. I've been a Christian for 27 years since 1998. Hindi siya madali eh. Kung sasabihin yung madaling maging Christian, hindi. Pero we are really working out with our salvation. Ilang minuto na ba? Nakaka 6 minutes na yata ako, malapit na. Baka 4 minutes na. Tuwan-tuwa yung mga... Pero the greatest na pwede natin talagang ma-achieve sa buhay eh yung makakilala tayo sa Panginoon. Hindi natatapos sa pagiging saved. Kasi you have to really work out with your salvation and to reach other people na makakilala sa Panginoon. Amen. Hindi pwedeng churchgoer ka lang, kailangan nag-ano ka rin, nag-share ka ng word sa iba. Kasi importante yun eh. Tsaka huwag lang tayo makulong sa box, pero we go outside the box. Kasi maraming ministry sa labas. So yung workplace natin, ako bilang isang public teacher, in such a little way, may share din yung word sa kanila. And kung tayo man ay sumakabilang buhay, tayo passing by lang sa mundo, sasabihin ng Diyos sa atin, well done and good and faithful servant. Hindi sasabihin ng Panginoon sa'yo, okay, now, you're done. Ganun lang. Pero maging makabuluhan, magkaroon ka ng crown, hindi man natin na-achieve, at least natin tayo sa taas. Kaya nga, mensahe ko sa mga nangungurakot sa Pilipinas. Pag-pray natin sila kasi yung gusto nila. Ewan ko. Nakakalungkot man sabihin, aminin man nila o hindi, mas papalat pa tayong mga simpleng tao na nakakilala sa Panginoon. At the end, we will reach our final destiny. So, papuri at pasalamat sa Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. 8 minutes lang.